Matindi po at napakamalinsangan ng panahon ngayon. Dahil po yan sa El Nino. Ha? Pero pagdating ng Hunyo, asahan naman ang pagtama ng La Nina. Oo, matinding tag-ulan. Pero dinig ko parang Agosto pa yata ito itong El Nino. Patuloy ang paghahanda naman ng gobyerno upang tugunan ang epektong yan. Lalo't nasa 13 na hanggang 16 bayan na bagyo ang tatama sa bansa. Mas kokonti lang yata ang tatamang bagyo sa atin this year. DOST Secretary Renato Solido, makakausap natin. Sec, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Magandang umaga din, Aljo, at sa lahat ng inyong taga-subaybay. Hanggang kailan po natin mararamdaman itong heat index na napakainit po dito lang sa Quezon City, sir? Napakainit. Yung epekto ng El Nino, kung saan ang talagang batayan natin ay mababang pag-ulan, ay magtatagal pa yan, no? Hanggang Agosto yung meron pa tayong mga probinsya na drought. Okay. Pero yung init talaga dyan ay mga Abril-Mayo. Pagdating po nung Hunyo, may mga pag-ulan na sa maraming lugar sa Pilipinas. At ang problema lang, sa ibang lugar ay meron pang matitira tulad po sa na wala masyadong ulan, tulad po sa Luzon or Western Luzon. Kaya yung epekto ng El Nino, kasagsagan ay Abril at Mayo, at pakonti ng pakonti hanggang Agosto yung mga probinsyang maapektuhan ng kakulangan ng pag-ulan. At pagdating naman ng second half ng year, ang binabanggit nga ng DOST Pag-asa yung potensyal na magkaroon ng La Nina sa June, July, August season ay 62%. And then palapit na sa dulo ng taon ay tataas pa ang posibilidad, kaya most likely maulan na sa Agosto. Sa dulo ng June. taong kasalukuyan. June, July. Okay. Dahil nga dito sa El Nino, matinding tag-init, tagtuyot, at saka napakatindi ng init ngayon, asahan ba natin, sir, itong mga bagyong papasok sa atin, although mas kukunti lang ito kung kukumpara natin last year, ito ba'y magdadala ng balalakas na buhos ng ulan, pati hangin? Posible po yun, no? Yan po yung, kaya naman kukunti ngayon kasi pagdating ng El Nino season, yung init ng dagat Pasipiko ay mas concentrated papunta sa eastern side. Kaya pag yung mga form doon, hindi umaabot sa Pilipinas. Kapag La Nina season, yung warm water naman ay mas malapit na sa Pilipinas. At ito namang La Nina season, kung mangyayari talaga, ay bandang dulo na ng taon. Kaya kung average natin na 20 sa normal years, na walang El Nino, La Nina, mga 13 to 16 nga. Ibig sabihin, nahabol. Nahabol bandang dulo yan. And ang epekto naman nito, dahil mas malapit na ang panggagalingan ng bagyo, mas closer sa Pilipinas, yung travel number of days na, may namataan tayong bagyo, buo na talagang bagyo at darating na sa Pilipinas, mas maikli. Kaya yung kahandaan ng ating mga local government pagdating sa bagyo ay talagang dapat maganda. Meron pong utos yata ang Pangulong Marcos Jr. na i-activate yung online platform para ma-monitor itong El Nino at La Nina phenomenon. Ano pong update noon, Sec? Ito pong El Nino Southern Oscillation Platform ay operational na. Ito ay ginawa ng DOST through FIVOX na may input ang Pag-asa at mga ahensya na talagang tumututok pagdating sa tubig, DNR, sa food security, itong DA, sa health ay DOH, energy ang DOE, at public safety ang DILG. So ito naman po ay operational na at na pwede pong tingnan ng ating mga kababayan sa website ENOP or ENOP at ndrrmc.gov.ph. Ibig sabihin, ang magmamanage po ng talagang pagtingin sa mga reports ng ating mga kababayan ay OCD. Pwede po silang tumingin doon upang makita nila anong forecast na pagdating sa El Nino o La Nina sa bawat buwan, ay yung posibleng pag-ulan, ano po ang pwede nilang gawin para makatulong sa paghahanda
El Nino o La Nina. At pwede nilang tingnan kung anong mga ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno pagdating doon sa 5 areas na binanggit ko, yung health, food, water, public safety at energy. Opo. Okay, abiso na lang po sa taong bayan, Sec, kaugnay sa El Nino at itong paparating na La Nina. Okay, ang El Nino po ay humihina pero dahil po yung posibilidad ng La Nina ay nandyan at base sa historical data, no, sa ating mga experience, yung mga buwan bago mag-La Nina o pre-developing La Nina months ay may kakulangan po ng tubig. So, ang onset ng ating rainy season ay pwedeng ma-delay o di kaya yung madaming ulan na papasok ay ma-delay. Kaya yung combined effect ng El Nino at preparation sa La Nina ay magpapatagal ng kondisyon na yung ibang mga probinsya ay meron pang tagtuyot. Kaya hanggang August ay meron pang mga probinsya sa Luzon na meron pang mga kakulangan ng pag-ulan. Pero meron ng pag-ulan, magsimula po siguro sa mga bandang Hunyo. Pero hindi pa rin sapat. Maraming salamat po, Secretary Renato Solidum ng DOST. Maraming salamat. Opo, walang anuman.